Magandang umaga mga kapatid. Pagkatapos po nating pakinggan ang mabuting balita, ang tanong po ay, ano ang mabuti sa balita ng Panginoon ngayon? Tumingin muna tayo sa ilang mga pangyayaring nagaganap sa mundo. Sa Estados Unidos, tila parang usong-uso yung mass shooting, yung biglang may namamaril at sa isang iglap, maraming tao ang namamatay. Sa paaralan, sa komunidad, o kaya sa simbahan. Ito ay isa lamang sa mga halimbawa ng mga krimeng nangyayari sa Amerika. At nais lutasin ng gobyernong Estadounidense ang naturang suliranin sa pamamagitan ng gun control at mental health. Kukontrolin ang pagkakaroon ng baril at titingnan ang kalusugang mental ng mga mamamayan. Pero ayon sa mga dalubhasa, karamihan sa mga krimen ay ginagawa ng mga kalalakihang may mga broken families at mga magulang hiwalay. Tandaan natin na legal ang diborsyo sa Estados Unidos. Ayon sa isang eksperto, isang sosyologo, ang mga dahas at krimeng nangyayari sa Estados Unidos ay sumasalamin sa buhay ng pamilya. Sa bandang huli, ang mga anak ang labis na apektado kung maghiwalay ang mag-asawa. Si San Marcos, na siyang sumulat ng ating ebanghelyo ngayon, ay kinolekta at sininop ang mga turo at payo ni Jesus tungkol sa pag-aasawa. Sumulat si San Marcos para ibahagi ang turo't payo ni Jesus sa unang pamayanang Kristiyano. May malaking problema ang unang simbahan, ang unang pamayanang Kristiyano. Ano ang mga ito? Ang diborsyo at ang pagtataksil. Ang pangangalun niya. Sa mga problemang ito, nagsasalita si Jesus bilang isang propeta. Malakas ang kanyang panawagan. Malakas ang kanyang huni. Umaapila si Jesus sa konsyensya ng mga unang pamayanang Kristiyano na pigilin ang alon ng paghiwalay ng mga mag-asawa at pigilin ang tumataas na pagbaha ng pagtataksil. Ang mga unang Kristiyanong pamayanan ay nagagaya na rin sa ginagawa ng marami. Sila, kumbaga, ay nakikiuso na rin. Kapag ito ang nangyayari sa kapitbahayan, madali lamang hiwalayan yung asawa at maya't mayay may mga nabubuong relasyon, panibago, mga bagong relasyon na hindi naman maayos yung paghiwalay. Nakikiuso sila at sa totoo lang, nahihirapan ang unang pamayanang Kristiyano na banggahin ang nangyayaring diborsyo at pagtataksil sa kanilang kapanahunan. Mga kapatid, kung titinan natin ang ating kapaligiran, hindi na yata uso ang harana, wala na yatang forever, at malabo na rin ang magpakailanman. Bumalik tayo sa ating tanong, anong mabuti sa balita ng Panginoon ngayon?
Tinatamaan po ba kayo? O may tinamaan na? Kung tinatamaan po tayo, isang mabuting bagay yan. Marahil, diyan magsisimula ang pagbuti at pagsulong ng mga pamilya ng ating pamayanan. At kung lubos pa po nating maunawaan si Jesus, isang mainam na bagay din yan. Pwede po kayong maging kasangkapan o daluyan ng tulong ng Diyos para sa mga mag-asawa. Ipinahahayag ni Jesus na sa simula pa lamang ang kagustuhan ng Diyos ay magsama ang mag-asawa habang buhay. Ang pag-aasaway plano't disenyo ng Diyos. Dahil ang pag-asawa ay ginagawa at nagmumula sa langit. At walang makapaghihiwalay sa mag-asawa kahit na sinong tao. Kasama yung mag-asawa dito. Hindi nila pwedeng paghiwalayin ang kanilang mga sarili. Sa makatuwid, ang mga mag-asawa ay bahagi na ng kwento ng paglikha mula sa simula pa lamang. Siguro po ito yung nakakalimutan na ang pag-aasawa ay pakikibahagi sa paglikha ng Diyos, sa pagtanim ng pagmamahal ng Diyos sa ating kapaligiran. Balikan po natin ito, isang bagay na napakahalaga. Ang mag-asawa ay bahagi ng kwento ng paglikha mula sa simula pa lamang. Ang pag-asawa ay magmahal ng may pagmamahal na tatagal habang may buhay. Walang iwanan. Dahil hindi tayo iniiwan ng Diyos sa pagmamahalan ninyo. Ang Diyos ang ikatlong parte o bahagi ng samahan ninyo. Ang pag-aasawa ay hindi lamang kontrata. Di ba pinipirmahan ninyo ito? Ito ay isang banal at sagradong kasunduan. Mga kapatid, kayong may mga asawa at kayong mga nagmamahalan, tayo ay dumaraan lamang sa mundong ibabaw at ginagawa ang pwedeng gawin sa buhay. Sana po ay lagi kayong matatag na humaharap sa Diyos at sa Kanyang bayan. Katulad po ng ginagawa natin tuwing tayo ay nagdarasal at nagtitipon para sa banal na pagdiriwang. Panatilihing mahalin ng may pagtitiwala ang bawat isa habang kayo'y nabubuhay. Lagi sana kayong nag-uusap at nag-uunawaan. Hayaang ang pagmamahal ay magbigay ng kalayaan sa loob ng inyong pamilya. Idiskubre ninyong ang pag-iisang dibdib ay hindi nagtatapos sa araw ng kasalan. Ang pag-iisang dibdib ay hindi pagsikip ng mundo o ng dibdib. Sa halip, pinayayabong kayo nito, pinagyayaman, pinapalabas ang pinakamainam at pinakamagaling sa inyo. Baka hindi pa po nangyayari yon. Hayaan po sana natin na ang pagmamahal ay ang siyang gagalaw. Lagi sana kayong magtulungan. Gawin ninyo ang mga bagay-bagay ng sabay hanggat maaari. Mag-teamwork po kayo sa hirap at ginhawa. At laging magpasalamat sa Diyos sa mga pagsubok at hirap sa buhay. Ang mga ito'y nagpapatibay ng inyong pagsasama. Pasalamatan lagi ang Diyos
sa mga biyayang natatanggap at dumarating. Magtulungan tayo. Damayan natin ang isa't isa. Mahirap ang buhay may asawa. Mag-umpisa tayo sa ating mga pamilya. Walang perpektong pamilya. Ang mga kaguluhan at suliranin ay kasama sa buhay ng ating mga pamilya. 10 ng kahirapan, mas marami pang pagsubok ang nararanasan natin. Pero ito ang mga pamilyang naistamnan ng Diyos ng kanyang kagandahang loob. Ang mga pamilya natin, iyan ang gustong angkinin ng Diyos. Ito ang mga tahanang gustong gawin ng Diyos bilang maliliit na simbahan. Huwag po nating kalimutan yon, na ang pag-aasawa ay pagbabasbas ng pamilya. Iyan ay tahanan ng poon. Mga magulang, kayo rin po ay tulad naming mga parit religyoso. Kayo po ay mga pastol ng mga tupa sa inyong tahanan. Subukan po nating gumawa ng isang bagay o isang hakbang upang maging mas mabuti o masaya ang ating mga pamilya. Pwede nating umpisahan sa pamamagitan ng pagsasaliksik, pagtatanong, o pagpapatulong kung paano tayo mag-react sa mga gulo at hindi pagsang-ayon sa loob ng pamilya. Kayong mag-asawa, kapag ka may hindi pag-iintindihan, ikaw, ano ang reaksyon mo? Pag-aralan mo po yun. Nasasaktan ako sa aking naririnig. Pero bilang isang ama, bilang isang ina, ano ang reaksyon ko dapat na makita ng aking miyembro, lahat ng kasapi ng pamilya ko? Makinig, magparaya, magintindihan, at kailanman huwag magtanim ng galit sa dibdib. Sa ating pagdiriwang, mga kapatid, ipagdasal natin ang lahat ng mga mag-asawa na patuloy nilang binibigyan ng sakramento ng pag-iisang dibdib ang bawat isa. Araw-araw po yun. Pagbibigay ng sakramento ng pag-iisang dibdib, hindi po natapos yun sa unang araw, sa araw ng kasalan. Kayo po ang nagdiwang ng sakramento ng pag-iisang dibdib, hindi yung pari. At ito ay patuloy ninyong isa sa buhay dahil ito ay inyong sinumpaan. Ipanalangin natin na ang kanilang pagsasamay, pakikibahagi sa dakilang gawa ng pagmamahal ng Panginoong Diyos.